guys! Welcome back sa aking channel and finally makakapag-vlog na ulit ako after I think 3 months or more than I think 4 months na nga. Pero alam niyo yon, missing in action ako, no? Kasi syempre nag-vlog ako na back to vlogging ako, tapos biglang after 2 vlogs nawala ako kasi I am pregnant, guys. And we are so happy nung nalaman namin na pregnant ako. Sobrang dami kong pinagdaanan ngayong first trimester. Pero ngayon ay nasa second trimester na ako. Pero ikukwento ko sa inyo yung second trimester sa susunod na vlog. Sa ngayon, ang gagawin ko muna na ikukwento ko sa inyo is yung aking first trimester journey and kung paano ko nalaman na buntis ako, mga hinala ko, ganon. Kasi feeling ko madalang na may nagkukwento ng ganito, yung mga naranasan nila ng first trimester journey. Pero gusto kong may mabalik-balikan ako na vlog or video na kung ano nangyari sa akin. Though hindi ako nakapag-vlog ng yung mismong mga nangyayari sa akin, pero gusto kong ikwento sa inyo kasi part siya ng pagdating ni Baby Bunny. Yes, ang pangalan ng aming baby habang nasa tummy ko pa siya is Baby Bunny from Giovanni. Yes, doon ko siya kinuha, yung bunny. So, rabbit, ganun. Eto, ikukwento ko na sa inyo yung mga naranasan ko. So, ito yung nangyari nung I had a feeling na buntis ako. So, ang dami kong ginagawa noon, as in super productive ako. Nagluluto, naglilinis ng bahay, nagpa-plancha, naglalaba, as in, as a wife talaga. Tapos, kaming dalawa lang dito kasi umuwi si mami. So, nag-nails din ako and nagbe-bake, magawa ng Dubai Chewy Cookie. And lahat yon na-stop talaga siya. As in, na-stop nung nalaman kong buntis ako. And then, nag-vlog ako yung back to vlogging ko na vlog. Nagdadaldal ako about sa nail set ako. And nararamdaman ko parang alam niyo yun, yung hinihingal ako, ang bilis kong hingalin na hindi naman siya normal sa akin na sobrang bilis kong hingalin na nagdadaldal ako kapag nagva-vlog. Kasi, nagva-vlog nga ni, mahilig nga ni magdaldal sa vlog. Pero, yung time na yun, sabi ko, bakit parang grabe naman ang hingal. And, syempre, nung mga before pala yung vlog na yun, may nararamdaman ako ang sakit ng puson ko, ang sakit ng lower back ko. So, ang iniisip ko noon, baka magkakaroon lang ako. Kasi, syempre, ayaw namin munang umasan. Parang napag-usapan din namin ni Vivem na hayaan na namin si Lord na siya na yung magbigay sa amin kay Baby Bunny sa right time. Kasi, last year ay nalaman ko rin na buntis ako, pero nakaranas ako ng miscarriage, and I think that time ay hindi talaga siya tamang panahon para maging mommy and daddy kami. So, syempre, hindi kami ready financially, and ang daming bayarin. Tapos kakarating ko lang, and hindi ko alam kung anong maitutulong ko kay Bibem kasi hindi naman ako sanay mag-work sa labas, eh. So, lahat parang napapressure ako, na-stress, ganun. Pero, syempre, nung nangyari yon, mahirap yung ganon na phase ng life namin. Pero, naka-move on kami. And after a year, nung gumala kami, nag 17-mile drive kami, sabi ko talaga, napag-usapan namin habang nasa biyahe kami, na pares kami, hindi namin ipinagpe-pray pa muna si Baby Bunny kasi parang nakafocus siya sa career niya, ako nakafocus ako sa career ko. Yung pagbi-business ko, yung nails and baking, kasi ang dami ko nang gamit na mga pinagbibili para sa baking kasi gusto ko talagang i-pursue yung baking and of course yung nails. So, nawiwili na ako na magawa ng mga ganon. Okay, so dito tayo sa nag 17-mile drive kami. Napapansin ko na delayed na ako nun. Actually, delayed na. And then, iniisip ko baka 2 weeks delayed kasi puyat ako, gano'n. Hindi naman ako nakakatulog ng normal na yung sa tamang oras kasi puyat nga. And then, nararamdaman ko pa rin yung cramps and yung sakit ng likod ko. So, iniisip ko talaga, baka magkakaroon ako. Pero habang nasa biyahe kami, sobrang antok na antok ako. As in, tinulugan ko si Bibem habang nasa biyahe. Which is, hindi naman normal sa akin na natulog sa biyahe paminsan-minsan. Pero, pag yung ganun na maiksi lang naman yung biyahe, parang mas gusto kong kausap si Bibem para hindi rin siya antukin and hindi ma-bored, ganon. Pero natulog talaga ako noon. Parang as in, pagod na pagod yung feeling ko.
Tapos, kinabukasan, nagkaroon kami ng wet and dry vacuum. Kasi sabi ko, lilinisin ko yung couch. Yun talaga yung isa sa mga gusto ko mabili, yung wet and dry vacuum para malinis yung couch namin sa sala. So, bumili kami nun. And then, hindi ko sure kung that day ko ba binili or no mga nauna pa before kami mag 17 mile drive. Pero, 2 days before ako may appointment, magkaroon ng 2 days before ng nail appointment ko. So, I think April 9 ko nalaman yun. So, April 8, yun yung nag-vacuum ako. Tapos, nilinis ko na yung vacuum. And then, papasok ako dito sa room, parang bigla akong nahilo na parang hihimatayin. Parang nandilim yung paningin ko. Sabi ko, bakit ako ganito? Never ko naranasan yung mga ganon. So, ang ginawa ko, sabi ko kay Bibem, magpapahinga ako, ika-cancel ko yung appointment ko yung nail appointment ng client ko ng April 9, morning kasi yon. So, feeling ko, baka nasobrahan ako sa pagod sa 17 mile drive. So, magpapahinga muna ako. Nung nag-17 mile drive kami, guys, umakyat pa ako sa taas ng sasakyan ni Mami para mag-picture. Tapos hindi ko alam, buntis pala ako. Buti na hindi ako nagtatatalon ng dahan-dahan pa rin ako. Pero nagiging careful ako noon kasi ayokong isipin na buntis ako, pero gano'n na nga nangyari. So, April 8 ng gabi, sinabi ni Vivian, mas okay na magpahinga muna ako. So, minessage ko yung client ko na i-move namin yung nail appointment ng April 11 kasi para makapagpahinga ako. Kasi hindi talaga maayos yung pakiramdam ko. Parang hihimatayin talaga ako sa sobrang pagod. And then, April 9, sabi ko, meron akong isang PT. So, nag-iisa na lang yon. And hindi ko siya ginagamit. Sabi ko, gagamitin ko talaga yung isang pregnancy test na yon kapag talagang feeling ko buntis talaga. So, as in, nag-iisa na lang siya. Strip siya na pregnancy test. And then, morning, nagising ako, nag-CR ako, nilagay ko sa maliit na cup yung wiwi ko. So, lagay ko yon and then, sinasaw ko yung pregnancy test. Iniisip ko, nagdadalawang isip pa ako, itutuloy ko ba to? Or baka masayang lang, baka nag-expect ako na pero ang dami ko ng symptoms na nararamdaman na hindi normal sa akin. So, pagka dip ko, wala pang 1 minute kita ko na yung dalawang red line. As in, ang kapal talaga ng red lines doon sa pregnancy test na strip. So, syempre, ako, pag nagpipiti kasi ako before, binivideohan ko. As in, gusto kong malaman kung ano yung genuine reaction ko pag nalaman kong buntis ako. Pero, syempre, dahil nga nag-expect kami before, bago mag-New Year, nag-expect kami na magkaroon ng baby bunny, na bumalik si baby bunny, ini-stop ko kasi feeling ko na sa sobrang gusto kong bumalik si Baby Bunny sa amin, feeling ko nai-stress lang ako, nape-pressure yung sarili ko. So, tinigil ko lahat yon. Nag-inom na lang ako ng prenatals kasi yun yung sabi sa amin kung nagtatry kami na magka-baby is uminom ako ng prenatal vitamins. Tuloy-tuloy ko lang siya. So, yun yung ginawa ko. And after ilang months, biglang dumating si Baby Bunny kung kailan hindi namin ina-expect talaga. As in, gulat na gulat talaga ako na, Lord, totoo ba to? Totoo ba tong buntis ako? So, eto, ipapakita ko sa inyo yung clip nung nalaman ko. Guys, good morning. Sobrang aga kong nagising today kasi dapat may nail appointment ako pero kahapon kasi sobrang nanghihina ako. Galing kaming galaan. Before nun, may mga naramdaman na talaga ako. Tapos yung boobs ko sobrang lagi siyang masakit. As in tuloy-tuloy siya. 1 linggo na yata, magdadalawang linggo. I'm really not sure. Tapos meron ako ditong PT. As in nag-iisa na lang siya. Kasi before, nag-PPT ako. So sabi ko talaga guys, hindi na ako magpipiti unless may kakaiba talaga akong maramdaman. And today, sabi ko, okay naman na mag-PT ako. Kasi iisa na lang yung PT na nandito. Tapos, if ever na negative, tatanggalin ko naman. Oh my God. Guys, I'm pregnant! I'm pregnant! Kung hindi ako makaka-uwi ng Pilipinas ngayong taon. Kasi I'm pregnant. Oh my God.
As in, wala pa siyang 5 minutes. Kakadip ko pa lang. Tapos, ang kapal na nung nakita ko. Oh my God, thank you, Lord, talaga. December baby ka ba? December pa naman yung aming wedding anniversary. I'm so happy. Hindi pa rin ako mapaniwala. Grabe talaga. Thank you, Lord. Tingnan niyo, sobrang dark siya as in. Okay, so next naman is dito tayo sa surprise ko kay Bibem. Actually, binilan ko siya ng shoes, basketball shoes niya. Matagal na niyang gustong bilhin yon. So, hindi niya lang binibili. Pero sabi ko, sige, mamili ka ng shoes mo, tapos ako ang bibili sa'yo. Kasi syempre, kumikita naman ako dun sa nails ko, tsaka baking, tapos nakakapag-save. So, ang ginawa ko, akala ko nung pagdating ng 17 Mile Drive, akala ko nandun na yung shoes. Pero hindi siya dumating nung kung kailan ko ine-expect. Dumating siya kung kailan nalaman kong buntis ako, kung kailan nag-positive sa pregnancy test. So, nung nakita ko yon, sabi ko, oh my God, sumakto yung dumating na shoes and then positive sa pregnancy test. So, ang ginawa ko, inilagay ko sa box ng shoes niya yung pregnancy test. And then, ang una kong sinurprise, lang nito, simple lang talaga. As in, nilagay ko sa bed, tinakpan ko ng kumot. Kahit alam ko namang hindi siya ganun na masasurprise kasi alam na niya na magkakaroon siya ng shoes. Pero, hindi pa niya alam na bumili na ako ng sapatos niya, na nag-order na ako. Hindi ko maalala kung anong okasyon yon, kung ba't ako bumili ng sapatos. Parang, siguro dahil may budget ako, kaya bumili na ako, nag-order na ako. So, ayun na, nilagay ko na sa kumot, and then, tinawag ko siya. Tapos, ayun, pinakita ko sa kanya yung surprise, and then, ito na yung nangyari. Guys, si Bibem, kauuwi lang. Bala ko sana sa off pa. Sasabihin ko sa kanya yung PT. Pero gusto ko, alam niya rin agad. Kasi very important to. At kailangan din namin magpa-check up. So, dahil saktong dumating nga yung shoes niya na binili ko for him, surprise talaga dapat yun. Pero, syempre, may additional na surprise. Mas malaking surprise. So, ngayon, ipapakita ko sa kanya. Mamaya pa lang. Kung ano yung surprise. Sana makita niya, sana mapansin niya. Kasi, kinakabahan ako. Dapat PT yun na malaki. Pero dahil ayoko, tinatamad akong lumabas, bala na yung maliit na lang. Bala nang i-confirm again. Pero, iba talaga yung ngayon, ang bilis talagang makita yung line. So, yun. Excited ako sa magiging reaction ni Bibem kasi hindi naman namin expected to. Parehas na, yun nga, meron na ulit. And hindi ko rin sure kasi dapat mag-universal kami. So, hindi ko alam kung itutuloy namin yung universal. Pero baka pwede naman ako mag-universal. Maging careful lang. And wag magsakay siguro ng rides na mga extreme ganun kung meron man. So, yun guys. Be right back kapag tapos na si Bibem kumain. I'm so excited to tell him. Come here, Bibem. Bakit? Surprise! Dumating na. Bili mo to? Ayoko pa naman kasi ganyan mo ako eh. Thank you. Meron pa kayo isang surprise. Ano? Buntis ka na? Totoo? Kanina. Tunay ko kanina. Tama? Ha? Yes. Kanina ko kanina. Maaga. Totoo ba? Mabilis, ang bilis nga lang. Nakita ko ka. Sabi na nga ba kaya di ka nire-regla eh. Ang galing naman, thank you Lord. Sa off mo pa dapat sabihin. Kaya lang, kailangan sabihin ko na para makapag-schedule tayong check-up. Ang galing. Totoo ba, Bin? Yes, baby. Love you. I love you. Ano na ba surprise? Dalawa surprise. Ito gusto ko. Tama na. Ay, bakit nangyamay? Wala na. Diba magdalawa, ano? Positive. Dalawa tingin nga. Anong tingin nga? Itong linaw eh, dati medyo malabo eh. Ang bilis talaga. Ang galing. Parang napag-usapan lang natin, di ba nung gumala tayo, hindi natin pinag-frame na Oo muna. nga eh. Sakto yung dumating din yung shoes ngayon. Ang galing naman. Dapat yung shoes sa pag-uwi nung 17 Mile Drive, kaya lang hindi dumating. Ngayon pala siya dadating. Ayoko lang yan. Ito. Yan dito. Ang galing naman. Love you, Mimi. Sabi ko pa naman, parang tinatamad na ako mag-double. Mag-double pa talaga ako. Kailangan ko ng damihan mag-double. I love you. Hindi pa natapos kumain. Kumakain chichirya, nagkukutsara tinidor.
Ang galing nito. Alam mo ba, nag-iisa na lang yung PT na yan. Are you happy, Bibem? Hindi ako makatulog nito. Makatulog kaya ako nito. Kaya ka sana hindi ko muna sasabihin kasi kailangan matulog. Ganda nito. Ganda pala sa personal talaga. Ito mas maganda. Lalaki to na. Masama talaga pakiramdam. Medyo nahihilo ako bigla. Ganun. Love you. Love you, Bibem. Kaya talaga maganda ka. Ito na naman siya. Hindi na masyadong yung shoes mo. Love you. Love you, baby. Super happy namin nung nalaman talaga yon, lalo na si Bibem. Actually, iniisip ko pa noon kung sasabihin ko sa kanya kasi may pasok ulit siya ng gabi. So, hindi ko alam, makakatulog ba siya kasi nalaman niyang buntis ako na magkaka-baby na kami. Pero syempre, nandun pa rin yung takot na kung magtutuloy-tuloy ba yon. So, I am happy kasi parang umayon lahat sa panahon. So, talagang ibibigay ni Lord, no, kapag yung tamang time para sa inyo as mag-asawa, kung kailan niya ibibigay yung anak na para sa inyo. Doon pa mismo sa hindi mo ine-expect na panahon. Kaya, super, super, super duper happy talaga kami na dumating si Baby Bunny ng maayos yung work ni Bibem, yung kaya niyang mag-provide sa amin, and nagkaroon kami ng savings kahit papano na pwede naming itabi for Baby Bunny na dahil dun sa business ko nga din na kahit paunti-unti may naitatabi. Yun lang, nung time na yon ay hindi ko ine-expect na ang daming mangyayari sa katawan ko na akala ko simpleng pagsusuka lang, yung pagkikrave ng kung ano-ano. Meron pa akong isang kinikrave nun. Nasabi ko, ang weird. Akala ko magkaka-mens lang ako. Pero gusto ko ng Coke float talaga sa McDo. As in, yung gawa na. Pero dito kasi sa US, walang Coke float. Walang Mac float. So, sinasabi ni Wim noon na pwede naman kaming umorder ng Coke and then Sunday, tapos ilalagay na lang niya. Pero nung nag 17-mile drive kami, ginawa niya yun, tapos binigay niya sa akin. Lasang-lasang Coke float naman siya. So, ang happy-happy ko nun. Kasi iniyakan ko talaga siya. Sabi ko, gusto ko ng Coke float. Parang kasama-sama ng loob ko nun. So, isa na yung rin sa naging dahilan. Sabi ko, bakit ganito? Ba't iniiyakan ko yung ganong pagkain? Bakit ganon? Hindi naman ako mahilig sa Coke. So, ngayon, hindi ko ina-expect na super daming mangyayari sa akin. Ito yung part na hindi ko na-videohan talaga kasi grabe yung pag-struggle ko pero mangingi akong clips kay Bibem kasi minsan, binivideohan niya ako. Struggle na buntis. Ayaw akong katabi. Ayaw mo akong katabi kumain. Kumain ka na dyan, Ben. Kumain ka na. Sarap. Ako magbili sa inyo na. Thank you lang, walang case. Love you. Struggles ni buntis. Tulog na naman siya. Yeah. Pabag na yung ano ko dyan sa drawer. Thank you, baby. Love you, baby. Man. Sour candy. Thank Ito you, na. alam ko may isa siyang clip na sumusuka ako, na inaalalayan niya ako. Though gusto kong mag-video no, nang nagsusuka ako, pero hindi ko talaga siya magawa. Kasi, alam niyo yun, kailangan ko makasurvive para kay Baby Bunny. Kahit na yung hindi ako makain. Ang pinaka-worst talaga, guys, yung pang-amoy ko. As in, grabe yung pang-amoy ko. Lahat, kahit ang layo nandito ako sa room, lahat na aamoy ko sa labas. Piling ko mabaho lahat sa ilong ko. Lalo yung mga ginigisa, as in, grabe talaga. Miski yung asawa ko, hindi ko na siya nakakatabi sa kama. Yung amoy ng asawa ko sa higaan namin, naaamoy ko siya. Ayoko yung amoy niya. Amoy luya siya. Parang babangungutin ako sa amoy niya. Nung time na, nung first trimester ko. So, as in, ang hirap talaga. Parang, alam niyo, nasa point na ako na gusto kong sumuko kasi, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Ba't ganito naman yung ano? Iniisip ko lang talaga, simpleng pagsusuka lang, tapos saglit lang, tapos okay na ako. Yung padahan-dahan na suka lang, pero hindi. Talagang, nahamon talaga ang buhay ko dito na nag-grocery na ako. Lagi ako nagdadasal kay Lord na
tulungan ako. Kasi yun na lang yung magagawa ko. As in, nakakulong ako dito sa room namin. Hindi ako natutulog sa bed namin kasi naaamoy ko yung amoy ng asawa ko. Sa sahig ako natutulog. Yung foldable na foam na binili namin for camping last year, doon ako natutulog. Nakabukas yung exhaust fan sa CR. Yung bintana, hindi ko basta mabuksan kasi minsan may naaamoy ako sa labas na hindi ko gusto. Hindi ako makapagluto. Hindi ko mapagluto yung asawa ko ng mga pagkain niya. So, more on order kami. Kapag nagluto naman siya, parang hirap na hirap akong kahit yung mga prito. As in, hindi talaga ako makakain na ina-acid reflux ako. Sumusuka na ako ng dilaw. Minsan, nagiging green na siya. Kasi wala talagang laman yung tiyan ko. Nagtutubig ako, yes. Sinisikap kong uminom ng tubig. Sinisikap kong kumain. Paunti-unti. Kahit sinusuka ko lang siya lahat. As in, walang laman yung tiyan ko talaga ng first trimester. Lahat sinusuka niya talaga. And bumaba yung timbang ko. Pumayat ako. Lumiit yung mukha ko. Nawala yung double chin ko yata noon nung first trimester. Pero of course, ngayon, okay na ako. Nakakain na ako. And then, minsan naaawa na ako sa asawa ko kasi ina-allergy siya sa labas. Hindi ako nakakapaglinis. As in, buong 2 months, I think 2 months, 2.5 months, andito lang ako sa kwarto. Hindi ako nakakalabas. Tapos hanggang sa dumating si mami, galing Pilipinas, nilutuan ako ng champurado, tapos gusto ko maraming milk powder na Bear Brand. Yun yung pinaglilian ko nung first trimester ko talaga. As in, champurado na maraming milk. Pero pag champurado lang ayoko, gusto ko maraming milk siya. Minsan kasi sabi na ni mami, baka maitim mo yung yung anak nyo dyan. Kasi puro chocolate ako, puro champurado talaga. As in, yung champurado lang talaga yung nagpa-survive sa akin. Umaga, tanghali, gabi. Ganun ang kinakain ko. As in, dapat bago mag 2 hours or 1.5 hours, dapat nakakain na ako. Kasi kung hindi, susukan na naman ako. Tapos, hindi ko na alam yung gagawin ko talaga sa sarili ko. Ba't nangyayari sa akin to? Mga ganon, ang dami kong naiisip talaga. Pero, syempre, iniiwasan kong ma-stress. Sinusuportan ako ni Bibem, kahit na ayoko yung amoy niya talaga. Sinasabi niya lagi tuwing pag magsusuka ako, tatawag ako sa kanya sa phone. Kasi hindi kami magkasama. Sa sala na siya natutulog. Kasi hindi ko talaga tinatry kong patulogin siya dito sa room. Kasi gusto ko kasama ko siya. Pero iba talaga, naaamoy ko talaga siya. Kakaiba yung amoy niya talaga. Pero ngayon okay na siya. Magkatabi na kami. Mabango na ulit. As in, nung hindi pa ako buntis, bango talaga ako sa asawa. Pero nung nabuntis ako, dumating yung first trimester, ay grabe talaga. Parang sisilip pa lang siya sa pintuan. Kahit mag-abot ng pagkain, pagkaabot, tinataboy ko talaga siya. And super thankful ako na sobrang haba ng pasensya ng asawa ko sa akin. Kasi hindi biro yung pinagdaanan ng first trimester, tapos hirap na hirap ka. Hindi ko nga alam, sabi ko, bakit naman natapat sa akin na ganito, na sensitive ako na halos hindi ako makalabas ng bahay. As in, yung mga bulaklak, nung Mother's Day, binigyan ako ng asawa ko ng bulaklak. Pinatapon ko lang rin yung bulaklak kinabukasan kasi ang sakit sa ilong. So, isa yun sa mga ayaw kong amoy ng mga bulaklak kasi feeling ko na nahihilo talaga ako. And super happy pa rin ako. As in, umiiyak ako, tumatawag ako kay mama. Nung una, kay mama ko lang sinabi. Hindi ko matandaan kung meron akong video ng reaction niya, nabuntis ako. Pero, tatry kong hanapin, baka nasa isang phone ko. And, yung mga reaction kasi ng mga kaibigan kong iba, hindi ko na na-videohan. Kasi yung 3 kaibigan ko dito, sinabi ko sa kanila, umiinom pa sila, sabay-sabay pa silang nagsashot, hindi ako uminom, hindi ko sila sabi, tapos bigla sabi ko na lang, buntis ako. Tapos halos madura nila yung iniinom nila kasi ang random na bigla akong sinabi na buntis ako. Pero nag-adjust sila for me kasi napapadalas yun yung tatambay sila dito, magkakantahan, kwentuhan, ganyan. Pero nag-stop silang tumambay dito sa apartment namin kasi nga, sumusuka ako. So, hindi ko rin naman sila kayang papuntahin dito nang hindi maayos yung paligid sa labas ng room. Kasi hindi talaga ako makakilos. Eto, ipapakita ko sa inyo guys yung mga reaction nila kahit walang audio kasi hindi ko alam na hindi na pala nagre-record sa iOS, hindi na pala nagre-record yung mga boses sa video call sa Messenger. So, hindi ko na siya na-videoan pero meron akong ibang clips na sa phone ko na Android yung gamit ko. So, ipapakita ko sa inyo dyan yung mga may boses or kahit wala.
i-compile ko na lang basta makita nyo yung mga reaction nila kasi memories din kasi yon. So, gusto kong makita rin ako, mabalik-balikan ako. So, ayan, papakita ko sa inyo. Buntis ako. Pero hindi pa ako napagpa-ultrasound. 8 weeks. Kanila, ikaw lang sinabihan ko kasi nasusuka ako. No, tumawag ka. Yung sabi mo punta ka sa shop, yun na yung iniisip ko. Saan ka? Bye. Ang ginagawa mo? Kakain, maya-maya. Ba't ano ang pagkain dyan? Di ba na? Kung makain mo, di kumain ka. Kung kumain ka mo, di. Ha? Ano kinakain niyo? Galing naman. Ha? Bakit? Ano yan, Min? Hindi kita marinig. Sabi ko yung tenga ko sa'yo. Good morning, Mami. Dagdag na naman ako. Dagdag ka na naman talagaan. Nay, tingnan mo, Nay. Kaya pala ilang buwan na yan, Lord? 7 weeks and 1 day. Kanina lang kami nagpa-check up. Wow! Lagaan mo yan, ha? Inanahan ka ni Lola Emo. Sinabi sa'yo? No, sa akin lang. Kunento niya na naman sa'yo. Sabi ko, wag niya munang sabihin sa'yo eh. Hindi, ngayon ko lang talaga nalaman. Si nanay ngayon lang. Siya siguro kasi lagi yan doon sa kabila eh. Yang kagabi, Ikay, ang daya niyo talaga. Sabi ko pa naman, wag sabihin kay Papa kasi dinaldal dati kay Ikay. Ngayon naman, si Mama naman nagdaldal. Ako nga, nagulat nga ako nung pinakita mo yan eh. Ano ba naman yan? Lagi na lang alam ni Ikay. Wala ka bang signal dyan? Ang labo mo eh. Wala nga, bagal nga. Wala bang mas lalabo dyan, pre? Wala na, pre. Todo na to, pre. Ayun ako. May kutob na ako eh. Ha? Ano yan? August, pre. Ayun ako, may kutob ako. Saan? Yabang. Ilang buwan na yan? Hindi Ilang ko buwan na? alam. 7 weeks pa lang, pre. Sabi sa'yo, gagalingan ko eh, pre. Ginigilingan ko muna eh. Mas happy ka dito? Ano ako, 7 weeks and 1 day. Ngayon, kanina lang ako nagpa-check out. congrats, mami. Nakakatuwa. Magtitimpla ka na ng Oo. Ay, Magtitimpla rin ako ng mirap. Nakakatuwa. Congrats, mami. Energetic pa nga ako eh. Hindi, share subject daw, mami. Nakakatuwa kasi syempre diba, ayan na meron ulit. May blessing ulit. Ngayon may ultrasound na. Saka, welcome na talaga sa motherhood. Okay, so dito naman tayo sa nakapagpa-check up na kami. So, super happy kami nung nakita ko yung ultrasound ni baby na meron talagang bata sa tiyan ko na nakikita namin yung heartbeat niya, tumitibok doon. Pero hindi pa namin siya naririnig. And super, super, super happy kami talaga nung nakita namin yon. And super thankful talaga ako kasi tuwing may check-up ako, okay yung pakiramdam ko. Though 2 check-up lang naman yon. So, 8 weeks. Pero nung sinukat si Baby Bunny, parang 7 weeks and 1 day pa lang siya doon. So, umatras na naman. So, feeling ko, ano ba, akala ko patapos na tapos umatras na naman yung yung weeks ko para matapos yung first trimester. So, sinabi sa akin na ituloy ko lang yung prenatal. And then, binigyan ako ng low dose na aspirin para iwas preeclampsia. And napansin ko rin kasi na tumataas nga yung blood pressure ko. Kasi low blood ako, pero tuwing check-up, napapansin ko na tumataas yung blood pressure ko. So, tinutuloy-tuloy ko pa rin yung low dose na aspirin. Nung mga ilang araw, then, yun na, nararamdaman ko na nga yung symptoms na ang lala talaga. So, trinay kong bumili ng vitamin B6 and Unisom. Nilagay naman nila yon nung sa phone check-up, yung sa interview nila sa akin na
kung ilang weeks ako, kung ano yung mga nararamdaman ko, kung mga may bleeding ba, ganyan. So, trinay kong uminom nun, pero hindi ko siya, ininom ng tuloy-tuloy kasi ayaw ni Bibem. Kasi baka hindi okay yon ganyan. Pero talagang dito ay iniinom mo ng vitamin B6 plus Unisom kasi hindi nga nakakatulog. Madalas ang mga jaundice, napupuyat, kulang sa tulog. Pero na-take ko lang yung vitamin B6 and Unisom nung halos patapos na ang first trimester ko. Kasi natatakot rin ako for baby bunny na uminom ng gamot. Kahit nandun naman yun sa email na binigay para kung hindi kaya ng mga first aid kit, basta yung mga hindi mo naiinuman ng gamot, yung mga Tums, ganyan, hindi sa akin effective ang Tums talaga. Sobrang init niya sa tiyan ko pagka ko nun talagang suka talaga kasi hindi siya yang sa akin. Sensitive kasi yung tiyan ko. Minsan, ang sarap ng kain ko with my friends, tapos isusuka ko lang rin pala lahat. So, nung narinig nilang sumusuka ako, sabi nila hindi na muna sila pupunta hanggat hindi ako okay. So, until now, hindi pa sila pupunta. Kasi, after camping, medyo, nahilo-hilo ako. So, kailangan ko makarecover sa pagod ko talaga. And then ngayon, until now, umiinom pa rin ako ng Unisom pag hindi ako makatulog sa gabi. And then, ito na guys, medyo umu-okay na yung pakiramdam ko. Yung vitamin B6 and Unisom, hindi ko siya masyadong naiinom. So, grabe pa rin yung struggle ko, yung nausea, as in morning sickness, yung smell sensitivity ko, as in grabe talaga siya. Parang nasusuffocate ako dito sa loob ng room kapag nagluluto si mami, lalo pag may mga gisa-gisa. Ayoko ng amoy ng luya. Umiinom ako dati ng honey citron na may ginger. Ngayon, hindi ko na siya naiinom kasi parang, alam nyo, may trauma ako sa ganong amoy talaga. So, until now, hindi pa ako kumakain na ako ng mga gulay na may luya, ganyan, yung mga ginigisa-gisa. Medyo okay na. Pero, ang talagang kapit ko nun na pagkain ay champurado talaga at milk powder. Bibem, buntes. Buntes. Puro ka champurado. Smile. I-smile yan eh. Smile. Very good. What's up? Love you. Love you. Kiss. Minsan kumakain ako ng kanin, may milk powder, okay na ako doon. Tapos puro tubig. Isa pa yon yung tubig, ayoko ng mainit na tubig. Ayoko yung room temp na tubig. Kailangan cold na tubig. Gusto ko yung maraming yelo na tubig. Pero yung yelo namin sa ref, malansa siya sa panlasa ko. So, hindi ko rin nagamit yung tubig na yun. So, bumili kami ng mini fridge. Nilalagyan ko lang siya ng tubig until now, ginagamit ko pa rin siya kasi ang init ng panahon. Yun ang talagang best friend ko, yung mini fridge namin. Yun yung fridge na nilalagyan mga skincare para malamig. Pero yung ginagamit ko, para sa tubig ko lang. As in, yung mga nakalagay lang doon, 4 na tubig. Palit-palit lang siya pagkat ubos ko, lalagyan ko, re-refillan ko ulit. As in, dito ako noon sa lapag pa no natutulog. And then, wala pang baby bump, wala pang ganon. Pero, yung mga paghihirap talaga noon ay talagang mapapasabi kang iba pala maging nanay talaga. Kasi, hindi pa napapanganak yung baby. Pero, grabe na yung struggle. Though may mga mother na saglit lang yung pagsusuka, tapos okay na. Kasi yung ate ko naman, hindi naranasan yung gantong kalala na nangyayari sa akin kahit si mother. Sabi niya, ewan ko kung naging ganito ba siya, pero parang hindi rin siya mapalagay. Nagdadasal din si mama na maging okay ako. Parang naiiyak ako. Na maging okay ako. And, ayun, naging worth it lahat ng pagdadasal talaga. Talagang aantayin ko lang talagang matapos yung first trimester. Nagka-countdown na ako, ilang weeks na lang. Matatapos na ako sa first trimester. Baka maging okay na ako. Kasi sabi din ng mga kaibigan ko na, mother na din, 3 months lang yan, magiging okay ka na. After nyan, makakain ka na. Pero may onting suka pa din. Hindi mo masasabi, paminsan-minsan. Which is, naranasan ko ngayon second trimester na sumuha ako 1 beses. And, merong time talaga na sumilip si mami dito. Dito pa rin ako sa side na natulog. Ako lang mag-isa. Tapos, nagsabi si mami may champurado nga raw sa labas. Tapos, umiiyak talaga ako. Naiiyak na naman ako. Ano ba yan? Grabe namang, hormones tong pagbuntis. As in, umiiyak ako. Hindi ko malilimutan.
Hindi ko malilimutan yung naging hug sa akin ni Mami. Oh my God, naiiyak ako pag naaalala ko yun talaga. Sabi ko, ayoko nang maiiyak dito sa vlog na to eh. Pinipigilan ko talaga kanina pa eh. Kasi naalala ko yung mga nangyayari sa akin no first trimester. Ang hirap talaga. And then, oh my God. Kasi si Mama, syempre, malayo ako kay Mama. So, wala akong ibang mapagsasabihan nun ng mga nangyari sa akin, kundi si Mama. So, laging video call. Tapos, sumilip si Mami kasi kakatapos ko na sumuka. Tapos, naiiyak ako talaga kay Bibem noon. Umiiyak ako sa kanya kasi napapagod na ako sa pagsusuka ko. Kasi gusto ko lang kumain talaga ng maayos. Kasi nagugutom ako. Gusto ko kumain ng maayos. Pero hindi ko magawa kasi pagkakain ko, isusuka ko lang siya. Ayoko yung amoy. Tapos sumilip si Mami. Sumilip si Mami dito sa kwarto. Sinabi niyang may champurado nga daw. Ayan, luto na yung champurado doon kung gusto ko. Tapos nakita niya yung mukha ko na yung mugto talaga yung yung mata ko. Tapos naawa siya sa itsura ko. Tapos nilapitan niya ako, nihag ako ni Mami. Ano ba yan? Naiiyak ako talaga. Ano ba yan? Iba yung iyak talaga pagkabuntis, Diyos ko po. Kahit gusto kong pigilan, di mapigilan, tumutulo talaga ang luha. Tapos niyakap ako ni Mami. Kasi parang kailangan ko talaga ng nanay. Kasi sobrang pagod na pagod talaga ako. Ano ba yan? Ba't naman nakakaiyak? Tapos, doon ko na-realize, iba talaga yung yakap ng mother. Parang sobrang comforting ng yakap ng nanay talaga. So, sobrang thankful din ako kay Mami kasi siya yung nagluluto sa amin. Siya halos lahat na rin yung gumagawa kasi bukod nung wala si Mami, si Bibem yung naglalaba, naghuhugas. Tinatry niya magluto pero fail talaga yung luto niya. Tapos nang dumating si Mami, so parang nagkaroon kami ng ng talagang nilulutuan ako ni Mami, tinatanong kung gusto ko ba ng gantong pagkain, ganyan, kung kaya ko ba. So, sinasabi ko sa kanya, hindi ko kaya yung mga luya, yung amoy ng mga gisa-gisa. So, ang niluto niya sa akin, sinigang, nilaga. So, paulit-ulit yung kinakain ko, champurado, mga ganon. Pero yun talaga, hindi ko makakalimutan talaga. Yung yakap ni Mami talaga. As in, nung pagkayakap niya sa akin, grabe talaga yung iyak ko. Kasi nung pagsilip niya sa kanya, ano nangyayari sa'yo? No, syempre, magto yung mata ko. Tapos, parang nasa point ako na kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang i-survive yung first trimester na to? Tapos nung niyakap ako ni Mami, sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, after 3 months lang yan. After nyan, magiging okay ka na. Makakain ka, makakalabas ka ulit. Makakain ka ng maayos. Kasi talagang iniiyak ko kay Mami. Sabi ko, Mami, hindi talaga ako makakain ng maayos. Gusto ko lang kumain ng maayos, pero suka ako ng suka. Kasi sabi niya sa akin, kasi sabi ni Mama na okay lang yan na isuka mo. Basta kumain ka na kumain. Kung isuka mo, at least may maisuka ka kaysa wala kang maisusuka. So, ganun yung ginagawa ko. After nun, talagang yung yakap na yun. Feeling ko, kayakap ko rin si Mama. Kasi, malambing ako kay Mama. Malambing ako kay Papa. Mahilig ako magyakap sa kanila talaga. So, para nung gabi na yon, kailangan ko talaga ng nanay. Tapos pumasok si Mami, kaya super happy ako noon na, yun nga, niyakap ako ni Mami. Meron din kasi na dati, niyakap rin ako ni Mami, kinonfort ako ni Mami, nung naranasan ko yung miscarriage. So, lahat nung struggle ko sa pagbubuntis nakikita ni Mami. Siya yung nakakasubaybay sa buhay ko na pagbubuntis. Kaya sobrang thankful ako na nandito si Mami. Kasi kung wala si Mami, hindi ko alam paano kakain si Bibi ng mga pagkain, ganyan. Kasi hindi nga ako makaluto. Dahil dati lagi ko siya nilulutuan. Though, minsan papalit-palit kami ni Mami ng kung anong lulutuin. Kasi syempre nakakapagod magluto. As in hanggang ngayon, dahil ayaw ni Bibem na nagbubuhat ako ng mabibigat, ayaw niya nang naglalaba ako, ayaw niya nagpaplansya ako. Minsan, si Mami na yung nagagawa ng mga yon. Naglalaba, nagpaplansya, pati damit namin, si Mami na yung naggaganon. Kaya sobrang thankful ako kay Mami nung umuwi siya talaga. Kasi akala ko talaga nung after check-up namin, nung unang check-up, okay na ako eh.
Pero hindi pala, mas lumala pa pala ang mga mangyayari sa buhay ko kasi nung check-up namin, okay ako. And then, may time pa na, ito, yung sa mga cravings ko, bukod sa champurado, gusto kong kumain ng gulay na kagaya ng luto nila mama. Gusto ko yung mga luto ni mama. So, syempre, napaka-imposible kasi nasa US ako, si mama nasa Pilipinas. So, meron kaming kaibigan dito. So, yung mother nila, si Auntie Bambi. Thank you, Auntie Bambi. Kasi, nilutuan niya ako ng gulay. Hindi ko alam yung tawag doon. Pero naging ulam ko rin yun nung first trimester. Though minsan na, ko siya, na isusuka ko rin. Kasi depende talaga sa mood ng tiyan ko kung tatanggapin ba ng tiyan ko yung pagkain na yan or hindi. So, isang beses lang nagpaluto kasi nakikain pa nga ako noon sa bahay nila. Hay ko, gusto ko ng kalabasa na may malunggay. Tapos may hipon pa, parang dried hipon. Yung natikman ko doon, sinabayan ko si Carla. So, nakikain pa ako noon nung gabi. Tapos, yun, nahihiya ako na magsabi. Pero, sinabi ko na rin talaga na kung pwede akong lutuan. Dahil buntis nga ang tao. Tapos hindi ako makapagluto kasi hindi ko kaya yung amoy ng kusina namin. Doon kailangan ko siyang linisin pero hindi ako pwede yung mga panglinis. So parang grabe talaga kasi yung ilong ko, as in super duper OA niya talaga. Hindi na alam ni Bibem kung paanong linis gagawin niya para lang mawala yung amoy. So yon nung parang kinabukasan yata nung pagkasabi ko kay Carla, nilutuan ako ni Auntie Bambi ng gulay. So, thank you so much, Auntie Bambi and Carla. Nilutuan niyo ako ng cravings ko. Sabi nga ni Auntie na pwede ako magpaluto kung ng mga gulay, sabihin ko lang. Pero syempre, okay naman na yung kain ko ngayon. Kaya ako na kumain ng kung ano-ano. Though hindi ako nakakain masyado ng yung mga gulay na kagaya ng luto ni Mama. Pero yon, I'm very, very thankful talaga. Pati sa mga kaibigan ko na sinabing, saglit lang yan, 3 months lang yan, mabilis lang yan. Talagang kinakamusta din nila ako, yung mga friends ko dito, yung mga bago kong friends. Kaya, super happy ako na may mga kaibigan kaming ganon. Kahit yung mga kaibigan namin sa Pilipinas, kinakamusta din ako. Minsan si Ate Joy, nagkukwento din ako. Talagang, nung sinabi ko kay Ate Joy na buntis ako, ay, umiiyak ako. Wala akong video dito kasi hindi ko na na-video. Naputol kasi yung pag-video nun, yung pag-record. So, pagka-record nun, umiiyak talaga ako. Sabi ko, buntis ako, tapos nagsusuka ako. Ganito yung mangyayari sa akin, kunento ko sa kanya. Tapos natatawa siya kasi grabe talaga yung struggle ko. Pero kakaiba talaga kasi sila parang normal lang. Normal yung buhay nila na buntis sila. Pero ako talagang nakakulong talaga dito, hindi makalabas, hindi makakilos, suka ng suka. As in, wala kang magagawa sa buhay mo, gano'n. Talagang stay put lang dito sa kwarto, matulog, kumain, suka, paulit-ulit. So, super thankful talaga ang tao na to. Kami ni Baby Bunny, kami ni Bibem, sa mga friends and families na andyan para i-guide din kami. And then, dumating yung 12 weeks na narinig namin yung heartbeat ni Baby Bunny. 150s, heart rate. Alright, sounding good, my dear. And super happy kami na may heartbeat si Baby Bunny. Kasi syempre, may history ng miscarriage. Though hindi kami nakapagpa-check up noon, pero yun nga, nagka-history na ng ganon. So, may takot pa rin sa amin talaga na kung okay pa ba si Baby Bunny kasi wala nga akong makain, ganyan. So, bumaba yung timbang ko. And ang saya sa puso na marinig yung heartbeat talaga ni Baby Bunny. And itong frame na to, guys, alam nyo ba, binili ko to nung Pasko. Kasi sabi ko, yung frame na to, binili ko nung Pasko para may ilalagay kaming family picture sa labas ng kasama si Mami, kaming 3. Pero, hindi ko siya nagamit kasi wala kaming picture 3. So, hindi ko alam na kay Baby Bunny ko siya magagamit. So, ito yung itsura niya. Ayan, tingnan mo, may mga Christmas tree pa, snow is snow. So, ito yung unang ultrasound ni Baby Bunny. Wala pa kaming ultrasound ulit. Puro heartbeat yung napapakinggan pa namin sa 2 recent na check-up namin ngayong unang check-up ng 2nd trimester ko. Pero yung 12 weeks, ayun, narinig namin yung heartbeat ni Baby Bunny and super happy kami. Kasi, hello, Baby Bunny, nandito ka na talaga. So, next time ko ipapakita yung aking baby bump.
Pero actually, pwede ko na siya ipakita ngayon. Pero, ikukwento ko siya next vlog. And, look at this. It's so cute. Ang cute-cute ng baby bunny. Very small pa siya dyan. Ito yung 7 weeks and 1 day niya. Hindi pa namin alam yung gender, pero lahat ng gamit ko ngayon kulay pink. Pero feeling ko, hula nila lalaki. Feeling ko, though alam ko, iba-iba naman ang nararanasan ng bawat buntis, kung mapababae man yan o lalaki. Pero, ayun, hindi pa namin alam yung gender. Siguro sa second trimester na journey, malalaman na ang gender. Kasi sa 20 weeks ko, ay doon na yung ultrasound, yung anomaly ultrasound yata yon. And very thankful kami na walang problem kay baby bunny sa mga test. Talagang normal siya. Nakaka-happy talaga. And laking pasalamat namin kay Lord talaga kasi maayos si baby bunny. And lumalaki siya. Nahihirapan na ako ngayon. Ngayon ay 18 weeks ako. 18 weeks and 1 day. So, dito ko natatapusin yung vlog, guys. Sana na-enjoy nyo to, yung mga mommies dyan na nakaranas ng kagaya ko. Sana okay kayo. Sana okay din kayo ngayon. And excited akong makita si baby bunny sa ultrasound. And excited rin ako na pag lumabas na siya, yung maalagaan ko siya. As in, nai-imagine ko na yung magkaroon ng mga gamit si baby. Ang dami ko nang nai-imagine na na kasama siya. As in, talagang may plano na din kami. Pag lumabas siya, hindi mo na kami magagala. Hindi mo na kami sasama sa camping kasi maliit pa siya. So, thank you so much, guys, sa pakikinig, panonood sa vlog ko na to. Sobrang haba ng kwento ng first trimester journey ko. May iyakan session pa. Pero, I'm happy na ma-share ko sa inyo to, na yung mga nakakaranas ng naranasan ko, yung mga morning sickness na ang lalala talaga. Sana makasurvive din kayo and maging healthy ang babies nyo. Nasa mommy era na tayo. Hello, baby bunny. Maliit pa siya. Hindi pa siya masyadong kitang-kita pero nakaumbok na siya. May baby bump na siya. Yung hair ko ang haba na din. As in, dati hanggang dito lang. Ngayon, ang haba na ng hinaba niya talaga. So, yun lang, guys. Dito ko natatapusin yung vlog. Sana na-enjoy nyo to. Mahalin nyo ang mga nanay nyo, ha? Kasi iba talaga ang pagmamahal ng mother, iba ang nararanasan ng mother. Sa pagbubuntis pa lang, tapos pag lumabas, hindi ko pa naranasan yung pagka lumabas na, ganyan. Pero, naiisip ko pa lang ibang ang hirap ng mga mother talaga. Kaya yung mga husband nyo, maging mabait din kayo sa mga asawa nyo na nagbubuntis. And super thankful din ako actually sa asawa ko kasi yung mga pamahiin na hakbangan na siya para siya yung maglihi, siya yung magsuka. Gusto na niyang gawin. Gusto na niyang gawin ko sa kanya kahit hindi mo naman masasabi kung totoo talaga yon. Pero ayaw kong pumayag kasi siya yung nagpo-provide sa amin para may makain kami, may panggastos kami. So, mas mabuti kasi pagbubuntis, role ng mother to. Yung magbuntis, makaranas ng lahat ng symptoms ng pagbubuntis. So, thank you sa lahat talaga ng sumusuport sa amin. And I am very happy na i-share sa inyo yung mga naranasan ko. So, kita-kits tayo guys sa second trimester journey vlog. Excited na akong malaman yung gender ni baby and makita siya sa ultrasound. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. And kung may mga request kayo na gusto nyong i-vlog ko about baby bunny or mommy era, i-comment nyo lang yan sa baba. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!